Hello mga day! Ako nga pala si Clea. Clea for short. Nagmahal, nasaktan. Sinuyo. Ayun, nagkatuluyan. Magulo ano? Pero para lubos ninyong maintindihan, ito ang kwento na puno ng iba't ibang emosyon. Napatampal sa mukha si Clea habang hawak ang marriage contract na nakuha niya mula sa PSA. Hindi siya makapaniwala na kinasal siya nang walang kamalay-malay dahil lang sa kabaliwan niya nung nakaraang gabi. Kung hindi lang siguro siya nag-nightclub ay hindi na siya mahihirapan pang mag-isip ng irarason sa mga magulang kung bakit hindi na muna dapat matuloy ang kanyang kasal. Hindi rin alam ni Clea kung uuwi pa ba siya sa kanila o dediretso na siya sa kondo niya para hindi siya masermonan. Sa huli ay napagdesisyonan ni Clea na dumiretso na lamang sa kondo ng kaibigan niyang si Rachel at magpatulong rito. Sa mga ganoong bagay ay ang kaibigan ang takbuhan ng dalaga dahil mas magaling itong mag-isip ng solusyon kesa sa kanya. What? Oh my gosh, sis! Huwag mo sabihin na pati honeymoon, ginawa niyo ng lalaking yun. Aba, paawat ka naman. Ani ni Rachel. Ha? Hindi ah. Buo pa kaya tong bataan ko? Kahit itanong mo pa sa pagong. Pati ba naman pagong iistorbohin mo pa dyan sa kalokohan mo? Bakit, pogi ba? Kasi kung pogi, sayang naman. Ha? Maghunos dili ka naman, girl. Pag pogi, go ka agad. Kahit pogi pa yon, hindi ako bibigay, no? Ay, pogi? Sayang naman. Jackpot na nga, naging bato pa. Basta, pag ako yumaman, pagkatapos kong mahiwalayan yung lalaking yon, huwag ka magpapalibre sa akin, ha? Kakamot-kamot naman si Rachel habang pilit na tumatawa. Oh, biro lang. O sige, hiwalayan mo na. Tara, hanapin na natin. Matapos sabihin ni Clea sa magulang na hindi na muna itutuloy ang kasal dahil gusto niya munang magbakasyon kasama si Rachel, ay agad nang nagsimula ang magkaibigang hanapin ang lalaki na nagngangalang Aaron Black. Pamilyar sa dalaga ang pangalan ng lalaki, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya iyon narinig. Makalipas ang ilang araw na paghahanap ay nakita na rin ni Clea si Aaron sa isang bar na malapit sa pinagkitaan din nilang bar kung saan sila biglaang ikinasal. May kasamang ibang babae ang lalaki at halata rito na hindi nasisiyahan sa presensya ng babae. Nang makita ni Clea na tumayo ang lalaki mula sa kinauupuan nito ay agad niya itong sinundan at hindi niya napansin sa CR pala ito dediretso kaya't dire-diretso siyang pumasok. Nagulat naman ang ibang lalaki roon na itinataas na ang mga zipper ng pants ng mga ito habang ang dalaga naman ay napatabo na lang ang kamay sa mukha niya. OMG! I'm sorry! Akala ko kasi CR ng mga babae. Oo, tama. Pasensya na talaga. Wala naman ako nakita. Sige, alis na ako. Ngunit dahil gusto talagang makausap ni Clea si Aaron ay naghintay siya sa labas. At sa tuwing may lalabas mula sa CR, ay tinatago niya ang mukha niya. Nagulat pa siya nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. Sinusundan mo ba ako? Napatitig na lamang si Clea kay Aaron nang makita nito ng malapitan. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang iniisip at agad na sumagot dito. Oo, pero hindi tulad ng iniisip mo. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi ba? Halos sundan mo nga ako sa loob ng cubicle ng CR. Pero hindi pa rin ganun. Saka, kung isa ka sa mga naka one night stand ko, I'm sorry miss. Hanggang doon lang yon. How I wish na ganoon na lang sana ngayon kasimple. Pero higit pa doon yung ginawa mong lapastangan ka. What? Me? Lapastangan? Anong klaseng salita yon? Oh come on, I can't believe you. This is the first time sa buong buhay ko. Ngayon lang ako natawag ng ganyan. Ganun ba? Hindi mo pa alam? Akala ko alam mo nang ganun ka. Tumaas naman ang kilay ni Aaron
at naiilang na tinaas ang kamay na tila ba sinasabi nito na suko na ito kaya tumigil na siya. Nagtaka naman si Clea dahil tila hindi siya maalala ng lalaki at siguro ay dahil iyon sa kalasingan nila noong gabing iyon. Tatalikod na sana si Aaron ngunit agad na hinawakan ni Clea ang palapulsuhan nito at dinala sa hindi mataong lugar ng bar na yon. Nagtataka man ay hindi na nagpumilit pang umalis ang binata dahil tila mahalaga ang naisabihin ng babaeng kaharap niya. Pinagmamasdan lamang ni Aaron si Clea habang palingalinga ito na tila ba sinisigurado nito na wala nang makakarinig sa sasabihin nito sa kanya. Nang masiguro niya na wala nang ibang tao roon, ay binalik na niya ang pansin sa binata. Well, dahil hindi mo ako makilala, magpapakilala na lang ako sa'yo. I think sa sobrang kalasingan mo, kaya hindi mo na ako maalala. Hindi mo maalala yung nangyari. Ako lang naman yung pinakasalan mo nung nakaraang linggo. Doon sa kabilang bar. Huwag mong sabihin dahil madilim ay hindi mo nakita yung mukha ko. Baka tuluyan kitang bulagin. I am Clea Frandelio nga pala. Pinakasalan? When did I marry you? Ipinakita ni Clea ang dalang marriage certificate kay Aaron. Halos mahulog naman ang panga ng lalaki sa gulat. Oh, so that was you. Baliw talaga tong Gerald na to. Niregister ba naman yung kasal-kasalan na yun? Kailan mo naman nalamang legal yung kasal-kasalan natin? Noong nakaraang linggo lang at kailangan ko ng tulong mo para mapawalang bisa yan. Agad-agad? Wala pa nga tayong honeymoon. Annulment na kagad? 2 moon sa mata, gusto mo? Natawa naman si Aaron at tiningnan ng mabuti ang hawak na marriage contract na napagtanto niyang original at hindi gawa-gawa lang. Hindi inakala ng binata na tutulungan talaga siya ng kaibigang si Gerald dahil alam niya na hindi ito sanay na mangialam sa buhay ng ibang tao. Ngunit ito siya ngayon at pasikretong nagpapasalamat sa ginawa ng kaibigan. Napapangiti pa si Aaron habang tinititigan ang hawak na marriage contract at naiisip niya ang mga gusto niyang gawin habang meron siya noon. Nabalik naman sa realidad si Aaron nang makaramdam ng batok mula kay Clea na kanina pa pala siya kinakausap. Napabuntong hininga na lamang ang binata dahil hindi niya pwedeng patulan ang dalaga. Hindi dahil sa babae ito, kundi dahil sa pwede niyang iganti sa kanya sa sobrang lakas nito. Ayos, bakit ka ba nang babatok? Ang liit-liit mo pero ang lakas mong mambatok. Akala mo hindi masakit yon? Yung mama ko nga hindi ako sinasaktan ng ganyan. Tapos ikaw, wala na nga ambag sa paglaki ko. Kung makabatok ka, akala mo ikaw nag-iri sa akin. Ano ba kasing iningiti-ngiti mo dyan? Paki mo ba? Gusto ko lang no. Saka, problema ko pa ba yan? Yung kaibigan ko si Gerald, ang sabihan mo. Aba, oo naman. Kailangan mong pirmahan ang annulment paper na ito para matapos na to. Meron ba? Sa akin na. Madali ka naman palang kausap. Kala ko may lahi kang Chinese. Akmang pipirmahan na ni Aaron ang hawak na annulment paper, ngunit natigilan siya at napaisip. Nang makita niya ang apelyido ni Clea, ay agad niyang nakilala ang babae at binaba ang hawak na ballpen saka binalik ang papel sa dalaga. Nagtataka namang tinitigan ni Clea si Aaron dahil sa ikinilos nito. Para bang ipinapahiwatig agad nito na mahihirapan siyang kumbinsihin ang lalaki na pirmahan ito. Walang paalam na umalis ang lalaki at dala pa nito ang ballpen na binigay niya rito at nag-iba rin ang ekspresyon nito. Mula sa maloko ay naging seryoso at blanko ang ekspresyon na iyon. Hoy, Aaron! Saan ka pupunta? Akala ko ba pipirma ka na? Nagbago ng isip ko. Go away. Hindi ako aalis at hindi kita lulubayan hanggat hindi mo pinipirmahan to. Bahala ka dyan. Hindi ko na problema yan. Ilang beses pang kinulit ni Clea si Aaron, ngunit hindi na siya nito nilingon pa at dire-diretsyong tumungo sa kotse nito.
Nang makasakay ay agad na pinaharurot ng lalaki ang kanyang kotse at naiwang nagtataka naman at naiinis ang dalaga. Dumating naman si Rachel at nagtatakang tiningnan ang kaibigan. Nang makita ang ekspresyon nito ay alam niya na agad na bigo si Clea na papirmahan ito kay Aaron. So ano nang gagawin natin? Ewan ko. Maghintay ng himalang sapian ng anghel ang lalaking yun at bumalik rito. Bakit? Masama ba yung ugali niya? Type ka daw ba niya? Alam mo, hindi ka nakakatulong no. Naiinis na nga ako eh. Pipirmahan niya na yun, kaso parang biglang may sumapi sa kanya. Bigla na lang sumiryoso yung mukha niya. Tapos, winock-outan ba naman ako? Ay, ewan. Malabo ngang bumalik yun. Kung kausapan na lang kaya natin yung attorney mo. Tapos magtanong tayo kung anong pwede nating gawin. Ang galing! Ang talino mo talaga, girl. Tara, pero kumain muna tayo ah. Nakakagutom palang kumumbilse ng lalaking may sapak sa utak. Dahil inabutan na nga ng gabi sina Clea at Rachel dahil sa pagdaan nila ng mall, ay kinabukasan na lamang nila pupuntahan ang attorney na kinontak ng kanyang kaibigan. Hindi kasi pwede ang attorney ng pamilya ni Clea dahil baka isumbong siya nito sa kanyang mga magulang. Nasa isang cafe sila ngayon para hindi mahalata ng kung sino mang makakakita sa kanila na ang kanilang kausap ay isang attorney. Para namang praning si Rachel na panay rin ang tingin sa paligid kung may kakilala silang naroon din. So, Miss Frandelio, ang sabi mo ay ayaw pumirma ng lalaking yon sa annulment paper. Wala tayong magagawa roon. Para tuluyan kayo maghiwalay ay kailangan mo ng ibang paraan. Dapat may pakita mo sa korte na sinasaktan ka niya o kaya ay nangangaliwa siya. Po, paano ko naman po gagawin yun? Hindi naman kami nakatira sa iisang bahay lang. Ayun na nga ho. Kapag wala niyan ay imposibleng mapawalang bisa ang kasal nyo. Yun lang ang tanging paraan. Napabuntong hininga naman si Clea dahil hindi na niya alam ang gagawin. Ngunit nang mapagtanto ang pangalawang paraan na nabanggit ng kausap ay lumiwanag ang muka ni Clea. Kapag nahuli niyang may ibang kasama sa Aaron ay pwede niya itong kuhanan ng litrato at ipakita sa korte. Sigurado siyang pwede na yon at hindi siya roon mahihirapan. Sa tingin ko, ay pwede yung pangalawang sinabi niyo, Attorney Mariveles. Medyo madali po yun since madalas siya sa mga bar. Bar? Pwede ring rason yung lagi niyang pag-inom o kaya iba pang klase ng mga bisyo. Pag napatunayan niyo iyon, ay mapapadali ang nais mo. O sige po, Attorney. Salamat po. Siguradong pagkatapos ng ilang araw ay tapos na ang problema ko. Simula noon ay lagi ng palihim na sinusundan ni Clea si Aaron. Nagpatulong siya sa kaibigang si Gray na malaman kung saan laging pumupunta ang binata at kung saang bar ito madalas para hindi siya mahirapan sa kanyang plano. Habang nakatambay si Aaron sa pwesto ng mga kaibigan nito, ay pasikretong tinitingnan ni Clea ang binata kung may lalapit bang babae rito. Inaabangan niya ring inumin nito ang wine na nasa lamesa. Ngunit ilang minuto na ang nakaraan ay wala pa rin. Nang lumabas ito ng bar ay sunundan pa rin ito ni Clea. At nang makitang lumiko si Aaron ay dali-daling tumakbo ang dalaga para abutan ito. Ngunit natigilan siya nang may maramdamang presensya mula sa kanyang likuran. Alam mo, kanina pa kita napapansin. Akala ko naman nagkataon lang na nasa iisang bar lang tayo na naman. But I think you're actually following me these past few days. Dahan-dahan namang hinarap ni Clea sa Aaron na may pilit na ngiti sa labi. Ha? Ikaw pala yan, Aaron. Long time no see ha. Anong sinusundan sinasabi mo? Hindi kapal mo no? Akala ko kasi yung kasama ko kanina yung ikaw. Ikaw pala yon. Di ko naman alam. Sige ha, balik na ako sa loob.
Babalik na sana si Clea, ngunit narinig niyang natawa si Aaron, kaya't muli siyang napatingin dito. Oh, come on. Stop pretending. Alam kong nandito ka dahil sinusundan mo ako. Dahil ba sa pirma? I'm sorry pero I can't give you that. Alam mo naman pala eh. Alam mo ikaw, sobra ka pa sa mga artistang iniidolo ko. Kung makapagdamot ka ng pirma mo, akala mo naman ikaw si Coco Martin o si Alden Richard. Mahiya ka naman. Lasing lang tayo nun, kaya ako sumakay sa trip mo. Napangiti naman si Aaron at inilapit ang muka sa muka ni Clea. Agad namang napaatras ang dalaga dahil hindi niya kinakaya ang dalang kaba na yun sa kanya. That's not my problem anymore. Reflect from your action. Nang ilayo ni Aaron ang muka, ay napahinga ng malalim si Clea dahil pigil na pigil niya yon habang kaharap ang lalaki. At bago pa man siya makabawi, ay nakalayo na ang lalaki. Saka diretso na itong sumakay muli sa kanyang sasakyan. Gayunpaman ay hindi roon sumuko si Clea. Kailangan niya nang matupad ang hinihiling ng kanyang magulang sa kanya. Dahil ilang buwan na lamang ang naiiwang hiningi niyang palugit sa mga ito. Planong galitin ni Clea si Aaron hanggang sasaktan siya nito para may maipakita siya para sa judge na magsasabi kung annulled na sila ng lalaki. Kaya nang sumunod na araw ay pumunta ng company na pinagtatrabahuan ng binata ang dalaga at gumawa roon ng eksena. Pagkatapos ng lahat-lahat, matapos mo akong buntisin, ayaw mo na akong biglang makita at kausapin? Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mo akong pagsawaan, itatapon mo ako ng ganon-ganon lang? Patagong napangiti si Clea nang makitang lumabas si Aaron at dire-diretsyong lumapit sa kanya. What the heck are you doing, woman? Sa wakas, lumabas ka din. Nandito ako dahil buntis ako. Dinadala ko yung anak mo. Ilang linggo na kitang hindi makontak, ano? So ano? Tatakbo ka na lang? Duwag! Napaatras na lamang ang dalaga nang lumapit si Aaron. Iniangat pa nito ang kamay at napapikit na lamang ang dalaga dahil akala niya ay dadapo yon sa kanya. Ngunit natigilan si Clea nang yakbay lamang pala iyon ni Aaron sa kanya at iginiya siya nito papasok sa office nito. Kitang-kita ng dalaga na pinagtitinginan sila ng mga taong naroon at nagbubulong-bulungan ang mga ito. Nang makapasok sila sa office ni Aaron, ay tinanggal agad ng lalaki ang pagkakaakbay sa kanya at napapahilot ito sentido sa kaumupo sa may sofa. Itinuro naman ng binata ang katapat nitong upuan kay Clea para maupo ang dalaga. So, ano nga ulit yung drip mo? Nung una, panay lang ang sunod mo sa akin. Laging nakatapat ang cellphone mo sa akin na para bang inaabangan mo na makuhanan ako ng litrato. Ngayon naman, nag-iiskandalo ka sa kumpanya ko. Gusto ko lang naman sanang kausapin mo ako eh. Kaso ayaw mo. Ang hirap mo kayang kausapin. Daig mo pa yung mga pinakasikat na artista. You're doing this dahil lang sa marriage contract? Oh yeah. Baka gusto mo palang ikasal sa iba. At dahil nakatali ka sa akin, hindi mo yun magawa. Ha? Paano mo nalaman? Hula ko lang. Hindi ba? Oo. So please, help me. Oo, sige na. Pero sa isang kondisyon. Kailangan ko rin ng tulong mo. Para sa lola ko. Sinabi rin ni Aaron na nasa probinsya ang lola niya, kaya't kailangan nilang pumunta doon. Nais ng binata na magpakilala ng asawa sa lola niya, na nalaman ni Clea na sadyang mahal na mahal ng binata dahil kitang-kita niya sa mata nito ang pagmamahal habang kinukwento ng lalaki ang tungkol sa lola nito sa kanya. Makalipas ang 2 araw ay nagpaalam na si Clea kay Rachel dahil ito na ang bahalang magpalusot sa kanyang mga magulang pag hinanap siya ng mga ito. Mahaba-haba ang biyaheng tinahak ni na Aaron, kaya naman nakatulog sa biyahe ang dalaga.
At nang magising siya, ay ibinababa na ng binata ang kanilang mga gamit. Nang ilibot ni Clea ang paningin, ay nahagip nito ang isang bahay na makaluma na ang estilo, ngunit elegante pa ring tingnan. Doon ay lumabas ang isang babaeng may edad na masuyong yinakap sa Aaron na agad rin siyang napansin. Gising ka na pala, mahal ko. Tara na, baba ka na riyan. Ano ka ba, iho? Pagbuksan mo ng pintuan ng asawa mo, ikaw talaga, ni Katiting, hindi mo naman na ang pagiging sweet ng ama mo. Ani ni Lola Maridel. Napakamot naman sa ulo si Aaron at pinagbuksan ng pintuan si Clea. Bumaba naman ang dalaga at pilit na ngumiti. Thank you, babe. Hello po, ako nga po pala si Clea. Kinagagala ko po kayong makilala. Nice meeting you, iha. Anong nakain mo? At parang lalason ata ng batang ito ang isipan mo. Nakangiti namang nagmano si Clea kay Lola Maridel at nakaisip ng kalokohan. Nako, ako nga po dapat magtanong yan sa kanya. Lumuhod pa nga po yan sa harap ko para lang hindi ko siya hiwalayan. Umiiyak pa yan siya habang nakaluhod. Kita ni Clea ang inis sa mga mata ni Aaron. Alam niyang hindi nito nagugustuhan ang mga sinasabi niya. Lola, tama na yan. Pumasok na po tayo. Siguradong nagugutom na yung si Clea. Natatawa namang tumango ang kanyang lola at iginiya papasok si Clea habang si Aaron naman ay nahuli dahil kailangan pa niyang ipasok ang mga gamit ng dalaga. Matapos ay sumunod na rin ang lalaki sa kanila sa hapagkainan para makisali sa kanilang usapan. Matapos kumain ay pumasok na sa sarili nilang mga kwarto sina Aaron at Clea. At dahil nga ang pagkakaalam ni Lola Maridel ay mag-asawa talaga sila, ay isang silid lamang ang inihanda nito para sa kanila. Kaya ngayon, hindi alam ng dalaga kung ano ang gagawin. Dito na lang ako sa sofa. Huwag ka mag-alala. Di naman ako nangangain ng tulog. Pero sa isang kwarto pa rin yun, no? Wala bang ibang kwarto rito? Lumipat ka lang dito bago magising si Lola. Wala na. Storage room na yung isa. Bakit? Ano bang iniisip mo? Nagagalawin kita? You are pretty and sexy, but you are not my type. Napanganga naman si Clea dahil doon. Wala, no? Wala akong iniisip na iba. Saka hindi naman talaga komportable yung may kasama kang lalaki sa kwarto, di ba? Tapos hindi mo naman kaano-ano. Magkasawa nga kasi tayo. Yun na lang isipin mo. Sige na, matutulog na ako. Good night. Wala namang nagawa si Clea dahil alam niya na kailangan iyon. Matagal bago dinalaw ng antok si Clea, kaya naman tanghali na siyang nagising kinabukasan. Paglabas ni Clea ay bumungad sa kanya ang natatawang sina Aaron at Lola Maridel sa balkonahe habang nag-aalmusal ang mga ito. Nagtataka naman siya dahil sa kanila ay talagang sa kusina sila nag-aalmusal ng kanyang pamilya na siyang nakasanayan niya na. Nang mapansin siya ni Lola Maridel ay tinawag siya nito at inutusan ang kasama sa bahay na dalahan na rin siya ng makakain. Tumabi naman kay Aaron si Clea para hindi magduda ang matanda. Ang ganda ng tulog mo kanina, kaya hindi na kita ginising. Ngumunguso ka pa nga eh. Napapaginipan mo ba na hinahalikan kita? Ikaw Bungad niya kay Clea. Pinagsasabi mo, hindi kaya? Ikaw nga yung panay ungol mo kagabi. Ilang araw lang kitang hindi pinagbigyan, na-miss mo na kaagad. Tawang-tawa naman ang matanda sa dalawa dahil naaalala nito ang sarili at sa kanyang asawa dati. Nako, Aaron, ganyan na ganyan din kami ng lolo mo noon. Abay, kakaaway namin. Nabuo yung daddy mo. Kayo ba? Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod?
Muntik pang masamid si Clea nang marinig iyon dahil hindi niya inaasahang isisingit iyon ng kanilang lola. Ay, wala pa po lola eh. Hayaan mo. Bibilisan namin ni Clea. Siya kasi, ayaw ba naman akong pagbigyan? Nagtatampo ata kasi palagi akong busy sa trabaho. Ay tama kung ganon. Ipasyal mo siya mamaya para naman makapagbanding kayong dalawa. Pagkatapos mag-almusal ay ipinasyal nga ni Aaron si Clea sa madalas na puntahan ng mga taga roon sa probinsyang iyon. Nang makita ng dalaga ang tabing dagat ay agad nagliwanag ang mata niya dahil kitang-kita roon ang papalubog na araw na nagbibigay ng magandang refleksyon sa dagat. Pagtigil ng kotse ay naunang bumaba si Clea at diretsyong umupo para pagmasdan ang magandang tanawin sa kanyang harapan. Napangiti naman si Aaron dahil hindi niya inakala na magugustuhan talaga ng dalaga ang pinagdalhan niya rito. Nang masiguradong nakapark na ng maayos ang kotse, ay sumunod naman si Aaron kay Clea at umupo sa tabi nito. Ang ganda. First time kong makakita ng sunset. Lagi kasi akong nasa loob ng bahay o kaya ng office ko. Hindi ko siya naaabutan kasi gabi na rin akong nakakauwi. Talagang magandang sunset. Isa rin yan sa binabalikan ko rito. Hindi ko nga inaasahan na may kasama pala ako ngayong taon sa pagbalik ko rito. Ha? Kahit kaibigan mo o kaya pamilya? Coworkers? Ayaw nilang sumama eh. Sa family naman, may problema kasi sila ni Lola. Hindi na rin sila nagkakausap. Patago ko na nga lang na binibisita sila Lola. Since siyang nagpalaki sa akin. I'm sorry. I didn't mean na makalkal yan. It's okay. Gusto mo, kunan kita ng litrato? Tamang-tama, dala ko yung camera ko. Ha? Sige ba? Tapos after ko, ikaw naman ah. Bawal humindi. Magaling ako na photographer. Matapos kumain ng litrato, ay pumunta sa malapit na makakainan sina Clea at Aaron. Dahil na-miss ng binata ang mag-street food, ay dinala niya ang dalaga doon para doon kumain. Nang makita ni Clea ang mga ihaw-ihaw na ngayon lamang niya nakita, ay napakagat labi siya dahil hindi niya alam kung nakakain ba talaga ang mga yon. May nakita pa siyang parang hugis tsokolate, pati na rin mga bituka. Sa hotdog lamang siya pamilyar dahil nakikita niyang binibili iyon ng kanyang yaya Berlin ng una. Bukod roon ay wala na. Masarap ba yung parang tsokolate doon sa dulo? Tapos yung parang steak na naka-square cut? Natigilan naman si Aaron at pigil ang tawa nang mapagtanto ang tinutukoy ng dalaga. You mean, yung Betamax at barbecue? Oo, masarap yan. Yung sinasabi mong tsokolate, dugo yan. Yung tinutukoy mo namang steak, barbecue yan. Yun pala. Talaga? Masarap sila? Tingin mo, magugustuhan ko ba yung lasa? Yes, malapit na sa steak. Yung pagkakaluto nila sa barbecue rito. At huwag ka mag-alala, kasi malinis naman yung pagkakaluto nila ng mga binebenta. Sige. Yun na lang sa akin. Tig-2. Agad namang kumuha si Aaron ng gustong pagkain ni Clea. Saka na rin niya isinabay ang sa kanya. Nang maluto yon, ay doon na nila kinain ito at napagtanto ng dalaga na hindi nagsisinungaling si Aaron, kaya agad siyang nagpadagdag kay Aaron ng ihaw-ihaw. Kada hapon ay ganoon na ang nakagawian ng dalawa. Saka sa bahay na ni Lola Maridel sila kumakain, kasama ang mga kasambahay, pati na rin ang matanda. Halos mag-agawan pa sina Aaron at Clea sa natitirang suka dahil gustong-gusto nila ang pagkakatimpla dito. Nang magtagal din,
ay nasanay na ang dalawa na magkasama sa isang kwarto dahil may telebisyon roon at doon sila kumakain ng binibili nilang mga ihaw-ihaw minsan habang nanonood ng movie. Hinahayaan naman sila ng kanilang Lola Maridel dahil umaasa ito na mabibigyan nila siya agad ng apo. Sa akin yung maiiwang suka ha. Huwag kang masiba dyan. Nakakaapat ka ng isaw dyan oh. Sinasabi ko sa'yo, ang dami pang kwek-kwek dyan. Daya mo. Ikaw na nga nakaubos ng suka nung nakaraang araw eh. Tapos ngayon, ikaw ulit. Kaya ang asim na ng mukha mo. Maligo ka na nga dun. Ikaw kaya yung maasim. Ang bango-bango ko kaya. Weh, hindi nga. Eh bakit hanggang kusina? Naamoy ko pa rin yung kaasiman mo. Ah, ganon? Baka naman sariling amoy mo na yan. Ikaw kaya yung mabaho no? Ang bango-bango ko kaya. Tapos sasabihan mo ako mabaho? Sige nga, paamoy. Kung talagang mabango ka. Lumapit naman si Clea sa kanya at hindi sinasadyang napatid siya. Kaya dere-diretsyong natumba siya rito. Dahil nabigla ang binata ay hindi na siya nakapagbalanse. Kaya ngayon ay nakapaibabaw ang dalaga sa kanya habang ang mukha niya ay nakabaon sa leeg ng babae. Natigilan naman silang pareho at hindi rin makagalaw. Hindi alam ni Clea kung ang tibok ng puso ba niya ang nararamdaman niyang lumalakas o kay Aaron dahil alam niya sa kanyang sarili na unti-unti ring bumibilis ang tibok ng puso niya. Mas lalong nanigas si Clea nang maramdaman na inamoy-amoy na nga ni Aaron ang kanyang leeg. Naghahatid ng kakaibang sensasyon ang kiliting dulot ng ginagawang iyon sa kanya ng binata. Mabango nga. Sobrang bango. Hindi nga ikaw yung maasim. Ano bang ginagawa mo? Baliw ka ba? Inaamoy ang leeg mo. Nagjo-joke lang naman ako kanina. Bakit naman kailangan mo pang ilapit ng ganito sa akin yung leeg mo? Para lang patunayan sa akin na hindi ka maasim. Anong, hindi ko nga kaya sinasadya ito. Napatid lang ako, no? Kaya nakapatong natumba ako sa'yo. Ganun ba? Ayaw mo bang bigyan ng apo si Lola? Sayang naman. Nandito na rin lang naman na tayo. Asa, ayoko nga. Baliw ka na nga talaga. Tatayo na sana si Clea, ngunit nadulas ang kamay niya. Kaya't imbes na makatayo, ay diretso niyang nahalikan si Aaron. Nanlaki ang mata ng dalaga at lalayo na sana sa lalaki ngunit hinawakan nito ang pisngi niya at pinalalim ang halik. Noong una ay umaayaw pa si Clea, ngunit nang huli ay napapikit na lamang siya at hinayaang dalhin siya sa mundo nilang dalawa ni Aaron. Hanggang sa unti-unting bumababa ang halik ng lalaki patungo sa kanyang leeg na naghahatid ng kiliti sa kaibuturan ng dalaga. Napapaliyad na lamang si Clea sa tuwing maliligaw ang kamay ni Aaron sa pang-upo niya at marahan itong pipisilin. Dahan-dahang umupo ang lalaki na hindi pinuputol ang halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Gusto mo pa rin bang ituloy natin to? Ha? Nakalak naman siguro yung pintuan, di ba? Saka, hinahalikan mo ako. Siguro wala namang biglang hablot ng buhok ko dyan sa labas. Yeah. Ikaw, di ba sabi mo, may dapat kang pakasalan? What if, bigla na lang niya akong abangan sa labas at biglang suntukin? Well, hindi ko naman pa siya nakikilala. At arranged marriage naman yun. I don't actually like him. I think, hindi. Are you sure? Paano? Kung nagugustuhan mo na pala siya. Natigilan naman si Clea at napatitig kay Aaron. Ngumiti lang naman ang binata, saka siya nito hinalikang muli. Nawala naman sa isip ni Clea ang sinabi ni Aaron at hinayaan itong tangayin siya nang ginagahawad nitong halik sa kanya. Marahang ibinagsak ng binata sa kama si Clea at akmang iibabaw rito, ngunit biglang may kumatok sa pinto
kaya't hindi iyon natuloy. Nagkatinginan naman ang dalawa at nahihiyang itinuro ni Clea ang pinto kay Aaron. Halos mga matis naman siya sa hiya dahil sa hiya. Apo, nandito na yung pinadagdag niyong barbecue. Ano ba kasing ginagawa niyo dyan? At hindi ninyo naririnig yung pagtawag ni Marilyn sa ibaba. Sobrang lakas siguro ng sound ng movie niyo, ano? Opo, Lola. Yun po yun. Kaya hindi namin kayo marinig. Pasensya na po. Malapit na kasi kami sa climax. Kaya hindi namin kayo narinig. Mas lalo namang namula si Clea nang marinig ang sinabi ni Aaron. Pagtingin ng dalaga sa pinapanood nila, ay totoong malapit na nga sila sa gitnang bahagi ng pinapanood. Ngunit hindi niya alam kung yung pinapanood ba talaga nila ang tinutukoy ni Aaron o yung ginagawa nila kanina. O Clea, anong ginagawa mo dyan sa kama? Napakalayo mo naman sa TV. Ano po, Lola, mas komportable po kasi ako dito. Saka baka kasi makatulog ako para diretso na. Ganoon ba? O sige, ituloy nyo na yung climax nyo. Natatawa namang nagpaalam si Aaron kay Lola Maridel, habang si Clea ay pulang-pula na sa hiya. Pagpasok ng binata ay halos ayaw nang bumaba ng dalaga sa kama dahil hindi na siya makakilos ng normal matapos ng nangyari. Nagtataka naman si Clea dahil tatawa-tawa lamang si Aaron habang patuloy itong nanunood. Tinapik pa ng binata ang gilid nito na tila ba sinasabihan siyang doon na umupo. Sumunod naman si Clea at umupo sa tabi ni Aaron habang pinagsasaluhan nila ang dinalang barbecue ni Lola Maridel. At maya-maya ay nawala na ang pagkailang na nararamdaman kanina ng dalaga. Sayang no, dumating si Lola. Apo na sana, naging bato pa. Tadyak, gusto mo? Swerte ko nga dahil dumating siya. Inakit mo lang naman ako kaya ako pumayag na gawin mo yun. Ako pa talaga nang akit. Ikaw kaya itong nangaakit. Dinaganan mo pa ako para gawin natin yun. Pwede mo namang sabihin sa akin kung gusto mo. Hindi yung dinadaan-daan mo ba ako sa mga padapa mo. Kapal mo talaga, no? Ikaw? Aakitin ko? Saka boy. Saka, ikaw kaya naghalik sa akin. Ako? Ikaw nga itong nagkunwaring nadulas ang kamay para mahalikan ako. Hindi aksidente naman talaga yon. Natapos lamang iyon na puro bangayan ang nangibabaw sa kwarto ni na Aaron at Clea. Ang hindi nila alam ay naroon pala sa labas si Lola Maridel na nakikinig lamang sa kanilang dalawa at kitang-kita ang saya sa mga mata nito. Sa bawat araw na lumilipas ay unti-unting nagiging mas malapit sila sa isa't isa at nararamdaman ng dalaga na unti-unti na rin siyang nahuhulog dito. Kaya alam niya na mas kailangan niyang madaliin ang araw na dapat pumirma si Aaron sa annulment paper na dala pa rin niya hanggang sa probinsya. Ngunit, alam niyang 2 buwan pa ang dadaan bago mangyari yon at hindi niya kayang isipin na hulog na siya rito bago ito pumirma. Aaron, pwede ba kitang makausap muna? Kailangan lang talaga Bakit? Hindi ba pwedeng dito na lang? May ginagawa kasi ako. Ano ba yun? Hindi kasi pwede rito. Alam mo na, somewhere private. Yung tayong dalawa lang ang makakarinig dapat. Bakit? Aamin ka na ba na gusto mo na ako? No need. Kasi gusto kong malaman mo na gusto na rin kita. Ano ba, Aaron? Hindi ako nagbibiro ngayon. Sasagot na sana si Aaron, ngunit biglang nag-ring ang cellphone nito. Teka lang, Clea ha. May importante lang akong pupuntahan. Mamaya na lang tayo mag-usap. Promise. Kahit 1 linggo pa tayo mag-usap. Huwag lang ngayon. Pero...
Bago pa man masabi ni Clea ang nais sabihin, ay nakaalis na sa Aaron. Natila ba kanina pa abala at pabalik-balik. Pagising ng lalaki kanina ay abalang-abala na ito na tila ba may pinaghahandaan. Maya-maya pa ay niyaya ni Lola Maridel na mamalengke si Clea at agad namang pumayag ang dalaga dahil na-miss na rin niya ang mamalengke. Huling nakarating siya sa ganoong lugar ay 10 taong gulang pa lang siya dahil bigla na lang siyang pinagbawalan ng kanyang ama. Pagdating nila roon ay agaw pansin kaagad ang suot ni Clea dahil sa mga mamahalin niyang kasuotan. Nang tumingin ang dalaga kay Lola Maridel ay nginitian lamang siya ng matanda. "Lola, bakit po nila ako hiningitian? May dumi po ba yung mukha ko?" "Wala, apo. Siguro ay naninibago lamang ang mga taga rito dahil walang namamalengke dito sa amin na nakabestida ng ganyan sa iyo. Hayaan mo sila. Babalik din yung mga iyan sa ginagawa nila." Ganun po ba, Lola? Hindi ko po kasi alam na may uniform pala kapag namamalengke. Sa susunod po na sasama ako sa inyo. Ganyan na po isusuot ko. Ay, nako. Ano ka ba, apo? Walang uniform pag namamalengke. Ang ibig kong sabihin ay yung mga simpleng pambahay lang. Hindi ko kasi napansin na nakaganyan ka pala. Hayaan mo na sila dyan. Pumili ka na lang ng pwede nating mabiling gulay. Napakamot naman sa ulo si Clea at ginaya ang ginagawa ni Lola Maridel. Noong una ay nahihirapan pa si Clea, ngunit nang huli ay nakabisado na niya kung paano pumili ng bibilihing gulay. Tuwang-tuwa naman si Lola Maridel sa kanya dahil madali lamang siyang matuto. Ngunit ang ipinagtataka ng dalaga ay lagi itong lumalayo sa kanya sa tuwing may kakausapin ito sa cellphone. Maya-maya pa ay niyaya na ni Lola Maridel si Clea na umuwi na. Pumayag naman ang dalaga kahit pa hindi nila natatapos pa ang napakahabang listahan ng mga dapat nilang bilhin. At nang makarating sila sa bahay, ay sa bukana pa lang ay naroon na si Aaron at ang kasama nila sa bahay ay kinakantahan siya ng birthday song. "Aaron? Ano to? Bakit may paganito, ha?" Happy birthday, Clea. May honey bunch sugar plum. Teka, alam mo kung kailan ang birthday ko? Nakalimutan ko na nga yata yung birthday ko tapos ikaw alam mo? Oo naman. Asawa kita. Kaya hindi ko dapat makalimutan ang birthday mo. Or else, you'll beat me up, babe. Thank you. Kaya naman pala parang abala kayong lahat simula umaga. Pati si Lola Maridel, halos hindi ko na makausap ng maayos kakasagot ng tawag sa cellphone niya. Kaya pala ito yung niready mong dress ko kanina. Ang daya mo. Talagang na-surprise ako. May regalo nga pala ako para sa'yo. Pero, hindi noon mapapantayan ng gift mo ng birthday ko. The day we married to each other. Natigilan naman si Clea nang maalala ang gabing iyon. Ang gabing hindi niya inaasahan na makilala niya si Aaron. Ang lalaking sa tingin niya ay kinahuhulugan na ng loob niya ngayon. Pero sana kahit papaano ay mapasaya kita sa regalong ito. Nang iabot ni Aaron ang 2 papel na sa tingin ni Clea ay isang tiket, ay agad niya iyong inabot at binasa. Napangiti naman ang dalaga nang mabasa roon ang katagang Golden Scenery. Sa tingin niya ay isa iyong bundok kung saan nakikita ang pagsikat ng araw. Matapos i-celebrate ang birthday ni Clea, kinabukasan ng hapon ay tumungo na sila ni Aaron sa bundok na kanilang pupuntahan. Hindi naman na sila naglakad dahil may sasakyang helicopter na kasama ang tiket na nakuha ni Aaron, kaya hindi na sila nahirapan pang umakyat. Pagkarating roon ay agad silang nag-ayos ng tent na kanilang tutulugang dalawa. Basta kapag natatakot ka, pumunta ka lang sa akin. Buksan mo lang yung zipper ng tent ko. Naroon lang ako. Ayoko nga. Mas nakakatakot ka kaysa sa mga maligno rito sa bundok na to. Tingin ko nga,
Hindi mga insekto ang gagapang sa akin mamaya. Ha? Eh ano naman? Andito, naka-gray, katabi at kausap ko lang. Napangiti naman si Aaron sa damit at napagtantong siya nga ang tinutukoy ni Clea. Sus, gusto mo lang atang gapangin kita eh. Sabihin mo lang, may 2 kamay at 2 paa ako rito. Tigilan mo nga ako. Matulog ka na lang doon. Ayoko nga. Tara, manood tayo ng mga stars. Napangiti naman si Clea saka pumunta sa tent nila ni Aaron na bukas ang gilid at kitang-kita ang mga bituin sa bubong nito. Sa isipan ni Clea ay sana ganoon na lamang sila palagi ni Aaron. Hinihiling niya na sana ay kayang-kaya niya itong malayang mahalin. Na sana ay wala ang mga magulang niya na kumakandado sa kanya sa realidad na kahit kailan ay hindi siya ang hahawak sa kanyang sariling kapalaran. Nang makakita ng paniki si Clea, imbes na matakot, ay itinuro pa niya iyon kay Aaron na agad din namang tiningnan ng binata. Sana ako na lang yung paniki ano? Malaya lang na lumilipad at pumunta sa kung saan niya gusto. Kahit gabi lang siya nakakalabas, at least may kalayaan siya. Tingin mo, mas masaya ang buhay ng paniking yun kaysa sa'yo? Oo naman. Simula bata pa ako, wala na akong kalayaan. Ngayon lang, simula nung pumunta tayo kila Lola Maridel. Talaga bang wala kang kalayaan? O pinili mo lang na tanggalan ka ng mga nakapaligid sa'yo? Kita mo, meron ka noon. At nakuha mo yun nung sumama ka sa akin patungo rito. Natigilan naman si Clea at napatingin kay Aaron. Saktong nakatingin din ang binata sa kanya at agad na nagtama ang kanilang paningin sa isa't isa. Unti-unti ay lumapit ang mukha nila sa isa't isa at napapikit na lamang si Clea nang lumapat ang labi ni Aaron sa labi niya. Muli niyang nadama ang masuyong halik nito na naghahatid ng kapayapaan at kakaibang epekto sa kanya. Pinukol naman agad iyon ni Aaron at masuyong hinaplos ang pisngi ni Clea. Kitang-kita niya ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Clea, I think, mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito at kung bakit natagpuan ko na lang sarili ko na gusto ko palagi kitang napapasaya. Gusto ko palagi kang nakangiti. Ha? Teka Aaron, akala ko naman nagbibiro ka lang nung sabihin mo yun ng birthday ko. Bakit? I mean, bakit ako? Bakit bawal ba? Clea, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na worth it ako na sugalan mo. Pero Aaron, di ba alam mo naman na may naghihintay sa akin? Napayuko naman ang lalaki at agad na nag-iwas ng tingin. Naisip naman ni Clea ang sinabi ng lalaki kanina tungkol sa kalayaan niyang gumawa ng desisyon, kaya hinarap niya ang lalaki at mabilis na hinalikan sa labi. Sige. Pinapayagan na kitang maging nobyo ko. Bahala na. Basta, ako naman ang masusunod ngayon. Bahala na sina Daddy. Talaga? Tayo na? Yes! I love you, Clea. Promise. Araw-araw pa rin ako naman liligaw sa'yo. Natawa naman si Clea at tumango. Hindi niya lubos maisip na talagang sila na ni Aaron na pinakaayaw niyang lalaki sa balat ng lupa at pinangakong hinding-hindi mamahalin. Ngunit ito siya ngayon at kinikilig sa simpleng mga banat sa kanya nito na walang epekto sa kanya dati kapag sinasabi iyon ng mga dati niyang manliligaw. Akala ni Clea ay hinding-hindi niya madadama ang ganoong klase ng pakiramdam na nakikita niya lamang noon sa mga kakilalang magkasintahan. Pero totoo palang nakakabaliw ang pag-ibig. Kinaumagahan ay nagising si Clea na nasa bisig na siya ni Aaron at nagising siya sa masuyong haplos nito sa pisngi niya. Nakangiti pa ang lalaki habang diretso itong nakatingin sa kanyang mga mata. Good morning. Akala ko,
hindi na tayo aabot sa sunrise. Ayaw sana kitang gisingin, kaso nagising ata kita. Sorry. Ha? Anong oras na ba to? Parang ang dilim-dilim pa. It's 4 a.m. Gusto mong matulog pa? Ayos lang sa akin naman yun. Since ikaw naman na ang sunshine ko. I don't need sunrise. Matulog na lang tayo ulit. Ang aga-aga? Naisingit mo pa talaga yan? Saka, sayang naman yung pinunta natin dito. Manood na lang kaya tayo ng sunrise. Pero bago yon, mag-almusal na lang muna tayo. Sabi ko nga, ako na po magluluto, babe. Napangiti naman si Clea, saka tumango. Sa tingin niya, ay ito na ang pinakamagandang gising niya sa umaga. Matapos magluto, ay inihanda na ni Aaron ang camping chair nila ni Clea at ipinwesto iyon sa kitang-kita ang pagsikat ng araw. Maya-maya nga ay sumibol na ito at sabay na pinagsaluhan ng dalawa ang inilutong almusal ng binata. Manghang-mangha naman si Clea dahil sadyang napakaganda nito. Nagpakuha pa siya ng litrato kay Aaron at nagpakuha rin silang dalawa sa kanilang mga kasama roon. So what do you think? Anong mas maganda? Sunset o sunrise? Ha? Pareho lang naman silang maganda para sa akin. Gusto ko silang makitang pareho. Yeah, you're right. Pero para sa akin, mas maganda pa rin yung sunrise because it symbolizes new beginning. Samantalang ang sunset, parang may gustong magpaalam. Ay, may pa ganon? Sorry, ito lang ako. Pero ngayon, ang sunshine ang paborito ko. At ikaw yun. Pabirong pinisil ni Clea ang ilong ni Aaron na ikinatawa nilang dalawa. Ibinalik naman nilang muli ang pansin sa tanawing nasa harapan nila, saka ipinatong ng dalaga ang ulo sa balikat ng nobyo. Matapos ang panunood ay napagdesisyonan ng umuwi nina Aaron at Clea. Pagkarating sa mansyon ay napansin ni Lola Maridel na mas naging matamis ang pagsasamahan ng dalawa na tila ba'y may nagbago sa mga ito. Ngunit hinayaan lamang ito ng matanda dahil sa tingin niya ay mas tanumbalik ang pagmamahalan ng dalawa sa isa't isa. Nagtataka man ay hinayaan na lamang ito ni Lola Maridel. Lola, anong niluluto mo? Ano pa nga ba? Di yung paborito mong sabaw. Matagal na rin nung huli kitang naipagluto na ito. Talaga, Lola? O sige po, nice. Titignan ko nga kung paano nyo yan niluluto para kahit malayo ako sa inyo, makakapagluto pa rin ako niyan. Nang pababa si Clea ay nakita niyang nag-uusap sina Aaron kaya tumungo siya sa kinaroroonan ng mga ito para sumali. O iha, ikaw pala yan. Siya sige, sumali ka sa amin para matuto kayong dalawa nitong niluluto ko. O sige po Lola, gusto ko po yan. Habang niluluto ni Lola Maridel ang sabaw, ay may iginigisa ito sa kabilang kawali. Nang buhusan niya ng tubig ang kawali, ay bigla itong umapoy, kaya naman nataranta si Clea at agad kinuha ang pitsyel na may lamang tubig sa lamesa. At ihahagis niya sana ang laman nitong tubig, ngunit laking gulat niya nang humarang si Aaron at ito ang nahagisan ng tubig. Napangiwi na lamang si Clea dahil talagang basang-basa si Aaron at nakita niya ang mala-adonis nitong katawan. Imbes na humingi ng tawad ay parang gusto niya pang magpasalamat dahil ang binata ang sumalo ng tubig kaya't nakita niya ang perpekto nitong katawan. Salamat. Sorry. Hindi dapat ikaw yung nahagisan ng tubig eh. Yung apoy sana yun. Akala ko kasi may sunog. Ano ka ba, babe? Ayos lang yun. Alam kong bago ka lang sa pagluluto, kaya may mga hindi ka pa alam. At least, di ba? Nakita mo yung magandang katawan ko. Dagdag points pa to para hindi mo ako iwan. Binubola mo lang ako eh. Sabi ko na nga ba? Hindi ako para sa pagluluto dahil madali ako magpanik. Hindi yan totoo. Matututo ka din.
tignan mo ako. Natuto rin ako ng huli. Itong soup lang talaga ni Lola yung hindi ko makuha-kuha. Hayaan mo at tuturuan kita kung paano magluto para mapagluto natin ang bawat isa kapag mag-asawa na tayo. Napangiti naman si Clea, ngunit natigilan silang dalawa ni Aaron nang tumikim sa Lola Maridel na muntik na nilang makalimutan na naroon nga pala at kasama nila. Napakamot naman sa ulo ang binata at tatawa-tawang tumabi muli sa lola nito para tanungin kung ano ang sunod na ingredient na ilalagay sa iluluto nito. Nang makaramdam ng lamig at mapagtanto ni Aaron na basa nga pala siya, ay dali-dali itong umakyat sa kwarto nito para magpalit. Habang sina Lola Maridel at Clea naman ay natawa na lamang. Nang maluto yun, ay agad nila iyong pinagsaluhan. Nang mga sumunod na araw, ay sinimulan ng turuan ni Aaron na magluto si Clea. Akala pa nga ng dalaga ay nagbibiro lamang ang nobyo dahil tatawa-tawa pa ito habang sinasabi nito iyon ng nakaraan. Alam mo ba na may special recipe para mas sumarap ang pagkakaluto mo sa isang pagkain? Ha? Ano naman yun? Ituro mo naman sa akin, huwag mong sarilihin yun. Walang iba, kundi pag-ibig. Dapat kapag niluluto mo yung pagkain, ay masaya ka. Puno dapat ng pagmamahal ang puso mo para maramdaman yung pagkain. Ano? Nagbibiro ka ba? Akala ko naman kung ano na. Alam mo, kakanood mo yan ng romantic movie. Ewan ko sa'yo. Ayaw maniwala sa akin. Totoo naman yung sinasabi ko Pag masaya ka sa ginagawa mo, puro tama lahat ng kilos mo. Tama yung ingredients, tama ang timpla. Kaya ang kakalabasan, masarap na putahe, di ba? Tulad ko, laging puno ng pagmamahal dahil nariyan ka. Talagang isisingit mo pa yan? Baliw talaga. Baliw sa'yo, babe. Natatawa namang napailing si Clea at hinayaan na lamang na magsalita ang kanyang nobyo at ituro nito sa kanya kung paano magluto ng adobong manok. Noong una ay nahihirapan siya, ngunit nung huli ay natuto na siya at nasanay na sa ginagawa. Akala ni Clea ay tuloy-tuloy na ang masasayang araw niya kasama si Aaron. Ngunit akala lamang pala niya iyon dahil hindi niya inaasahan na magpapakita ang kanyang ama sa probinsyang iyon. Kasama ng ama ni Clea ang mga magulang ni Aaron. Nagtataka naman ang dalaga dahil ka-close ng binata ang kanyang daddy. Iho, ikaw pala ang kasama ng unika iha ko. Muntik na akong mag-alala. Patago niyo palang kinilala ang isa't isa. Ani ni Don Juancho. Tito, Dad, bakit po kayo nandito? Paano niyo na lamang nandito kami ni Clea? Teka, magkakilala kayo? At daddy mo si Tito Harold? Dad, wait lang Kailangan namin mag-usap ni Clea. Diyan lang po muna kayo. Hindi. Dito mo mismo sabihin sa akin. Gusto kong nariyan sina daddy para hindi ka makapagsinungaling sa akin. Please, Clea. Doon tayo sa labas. Doon ko sasabihin lahat. Wait, what's happening, Clea? He's Aaron Gale. Siyang fiancé mo, iha. Napailing-iling naman si Clea dahil naguguluhan na siya. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan ni Aaron kung bakit kailangan itong magsinungaling sa kanya kung ito naman pala ang fiancé niya. Dahil hindi na kinakaya ni Clea ang kanyang nalaman, ay tumakbo na siya patungong kwarto niya at doon nagmukmok. Hindi niya maintindihan si Aaron kung bakit siya nito pinahirapang makipag-anal noon kung ito pala talaga ang fiancé niya. Pero ikinalma ni Clea ang sarili at inisip na hindi rin alam ni Aaron na siya pala ang babaeng nakatakdang pakasalan niya. Maya-maya nga ay nakarinig ng katok sa labas ang dalaga na agad niyang binuksan. At tama nga siya ng hula dahil ang binata nga iyon. Makinig ka muna sa akin, please. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Kaso, natakot ako na iwan mo ako. Hindi mo rin alam, di ba? Di ba?
Hindi mo rin alam na ako yung fiancé mo? Ano kasi, Clea? Alam ko. Una pa lang, alam ko nang ikaw si Clea Frantelio, na anak ni Don Juancho. I'm sorry. Ano? So all this time pala, alam mong ako yung fiancé mo? Tapos nanahimik ka lang? Ang daming time na pwede mong sabihin sa akin yon, Aaron. Alam ko, kaso natakot ako, Clea. Sorry. Sorry. I promise next time, di na ako magsisinungaling. Next time, magsasabi na ako sa'yo palagi ng totoo. Patawarin mo lang ako. Ewan ko, Aaron. Ang gusto ko na lang ngayon, malayo sa'yo. Hindi ko na alam kung papaniwalaan pa ba kita. Lumabas ka na, please. Lumabas ka na. Wala namang nagawa si Aaron kundi ang lumabas na lamang. Napabuntong hininga naman si Clea dahil ang kaunting pag-asang kinapitan niya ay nawala sa nalaman mula sa lalaki. Kinabukasan ay sumama si Clea kay Don Juancho pabalik sa kanilang mansyon at sinabi sa ama na hindi na niya itutuloy pa ang pagpapakasal kay Aaron. Pinapirma na rin niya kasi sa lalaki ang annulment paper bago siya umalis ng probinsya. Umalis din si Clea sa poder ng kanyang magulang at tumira sa isang kondo kasama ang kanyang best friend na si Rachel. Tuwang-tuwa naman ang kanyang kaibigan dahil matagal na nitong pinapangarap iyon simula pa noong college sila. Oh my gosh! Hindi talaga ako makapaniwala na nasa iisang kondo tayo tumitira. Akalain mo yun? 28 years kang nakadikit sa magulang mo? Oh, anong pakiramdam na malaya ka na, girl? Baliw to. Matagal ko nang alam kung anong pakiramdam. Kaso masama pa rin yung sobrang paglaya. Ha? Anong pinagsasabi mo? May nangyari ba na hindi ko alam? Aba, chika mo na sa akin yan. Ang daya mo ah. Nagtatago ka na sa akin ngayon. Oo na, mamaya na. Aayusin ko pa tong mga gamit ko. Ayusin mo na rin yung mga gamit mo. Puro ka talaga chika. Habang inaayos nila ang kanilang mga kagamitan, kinukwento na nga ng dalaga ang lahat ng nangyari sa probinsya sa kaibigan. Hindi naman ito makapaniwala at kinikilig pa sa kanyang ikinuwento. Panay rin ang hampas nito sa braso niya na kinakatawa na lamang ni Clea dahil talagang nakasanayan niya na iyon sa kaibigan. Panay pa ang pangaasar nito sa kanya habang nagkukwento siya. Baka naman talaga kayo ang para sa isa't isa. What if isang araw magpakita si Aaron at suyuin ka? Huwag mo nga akong paasahin. Malabo na yon. Hindi nga humabol sa akin yun eh. Nung umalis kami ni Daddy. Kita mo? Nakalipot na tayo lahat. Wala pa ring Aaron na lumilitaw. Wait ka lang kasi girl. Malay mo mamaya. Nariyan na yun, di ba? Pero dapat magpakipot ka ha. Huwag kang bibigay ka agad. Pahirapan mo. Maya-maya pa ay may nag-doorbell sa labas ng kondo ni Clea. Ngunit dahil alam niyang maya-maya ay gutom ang kaibigang si Rachel, ay alam niyang baka delivery food iyon. Nag-order ka na naman no? Parang ganun na nga. Pasensya ka na, matakaw lang tong kaibigan mo. Patay gutom ka talaga. O sige na, ako na kukuha. Gutom na rin naman na ako eh. Pansin naman ni Clea na pilit na tumango si Rachel at para bang hindi ito mapakali. Ngunit hinayaan na lamang niya iyon saka binuksan ang pintuan. Pagbukas niya ay hindi isang delivery man ang bumungad sa kanya, kundi si Aaron na may dalang mga pagkain at alam niya agad kung sino ang salarin kung bakit naroon ang binata. Pagtingin ni Clea kay Rachel ay naka-peace sign agad ito sa kanya. Saka tinuro ang tiyan nito habang nagpapaawa pati rin ang bulsa nito. Napabuntong hininga naman ang dalaga. At napipilitang pinapasok si Aaron dahil hindi niya kayang buhatin ang dala nitong mga pagkain na para bang may piyesta sa sobrang dami. Iginiya ni Clea si Aaron patungong kusina ng kondo, saka tinulungan ito na ilapag ang mga pagkain sa kaihain. Nang maihain iyon,
ay nauna nang kumuha ng makakain si Rachel at animoy nakalimutan nito ang ginawa sa kanya ng binata kung makapagpasalamat dito. Aba, ayos ah. Ano bang meron at napakarami ng dala mong pagkain? Grabeng panunuhol yan sa best friend ko ah. Para lang ilaglag ako niyan. At ikaw naman, nagpatukso ka din. Nang dumapo ang tingin ni Clea kay Rachel, ay ngumiti lamang ito sa kanya, habang puno ng pagkain ang bibig. Nagdala ako ng panghanda. Kasi di ba, first day nyo rito sa condo nyo. So dapat, celebrate natin yon. Ikaw ba? Hindi ka ba nagugutom? Hindi ako gutom. At sa tingin mo ba kakainin ko yung mga dala mong pagkain? No way! Pagkasabi niya yon, ay sakto ring tumunog ang tiyan niya. Senyales na talagang gutom nga siya. Are you sure? Talaga bang di ka gutom? Parang di naman ganun yung sinasabi ng tiyan mo. Don't worry. Walang lason to at walang gayuma. Pasimpleng sinulyapan ni Clea ang mga pagkaing nasa lamesa at alam niyang masasarap ang mga iyon. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang isipin ng lalaki na nasisiyahan siyang naroon ito. Kahit sa totoo lang, ay talagang masaya siya na makita ito. Oo, gutom nga ako. Pero nauumay na ako dyan sa pagkaing dala mo. Kaya ako magluto ng pansit canton, no? Diyan na nga kayong dalawa, magsama kayo. Pagkasabi noon ni Clea, ay dumiretso siya sa mga lalagyan ng mga cup noodles at kumuha ng pansit canton na nasa cup rin. Matapos iyong lutuin gamit ang mainit na tubig, ay proud niyang kinain iyon sa harapan ni Aaron, kahit ang totoo ay gusto niyang lantakan ang dala nitong mga pagkain. Nang tingnan ni Clea si Rachel, ay nagpipigil ito ng tawa, habang walang tigil ang pagnguya. Pinanlakihan naman ito ng mata ng dalaga, kaya't napayuko na lamang ito at nagpatuloy sa pagkain. Bawat araw ay ganoon ang ginagawa ni Aaron at araw-araw din namang masaya ang kaibigan ni Clea, habang siya ay laging naiinis. May parte sa kanya na gusto niyang naroon ang binata, ngunit may parte rin sa kanya na ayaw niya itong makita. Ano bang ginagawa mo? Bakit ba laging nandito ka, ha? Sa tingin mo natutuwa ako na nandito ka palagi? Nililigawan ka ulit. Baka sakaling mapatawad mo ako. At muli ko makuha yung loob mo. I'm sorry. Talagang gusto ko lang bumawi. Sa tingin mo, babalik pa tayo sa dati pagkatapos ng ginawa mo? Sa tingin mo ito ang kailangan ko ngayon? I need space, Aaron. Alin ba yung hindi mo maintindihan doon, ha? Naiintindihan ko, Clea. Pero ayoko nun. Hindi ko kaya magpatuloy sa isang araw na hindi ka nakikita. Halos mabaliw ako ng lumipas na araw dahil gusto mo ng space. Pero pag buwan o linggo na, baka hindi ko na kayanin. Pues kayanin mo, dahil baka pang habang buhay na yon. Pagkasabi noon ni Clea, ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan naman si Aaron na hindi alam ang gagawin dahil totoo ang sinabi niya sa dalaga na hindi niya kayang hindi ito makita. Ngunit mukhang kailangan niya talagang kayanin. Lumipas ang 3 araw na walang paramdam si Aaron kay Clea at hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit niya inaabangan ito. Ngunit umabot lang ang gabi na walang Aaron na biglang sumulpot katulad ng nakasanayan niya ng mga nakaraang linggo. Papasok na sana sa kwarto niya si Clea ngunit biglang bumukas ang pinto ng kondo at bagsak ang balikat niyang bumalik sa pagkakaupo nang makita niya si Rachel. Napataas naman ang kilay ng kaibigan at napapailing na lamang sa kinikilos niya. Alam mo ikaw, hindi ko alam kung may tama ka ba o nababaliw ka lang talaga. Kapag nandito yung tao, tinataboy mo. Pero kapag wala, hinahanap mo. Ewan ko sa'yo talagang babaita ka. Bungad ni Rachel kay Clea. Ewan ko ba? Kapag wala siya, parang gusto kong nakikita siya.
Pero kapag nandito siya, naiinis naman ako sa kanya. Naaalala ko kasi yung mga ginawa niya. Abay, hindi ko na problema yan, girl. Ikaw ang makakapag-decide kung dapat mo bang kitain yung tao o hindi. Kaysa maglaro ka ng pakipot-kiputan, di ba? Ay nako, ewan ko na lang talaga sa'yo. Ewan ko ba? Nakakainis naman kasi. Paliwanag ang kailangan ko. Pagkain naman yung dinala niya. Aanhin ko yun. Malamang kakainin. Siyempre dapat habang nag-uusap may kinakain, di ba? Mahinang binatukan ni Clea ang kaibigan dahil sa naging sagot nito sa kanya. Inirapan pa niya ito bago pumasok sa kwarto niya at natawa na lamang siya nang irapan siya nito pabalik at may kasama pa iyong pagdila. Nang sumunod na araw ay pumasok na sa trabaho si Clea at unang araw niya yon sa pinapasukan. Masayang-masaya rin siya dahil hindi niya inaasahan na agad siyang makakapasok roon. Matapos ang kanyang duty, ay nag-alala pa si Clea dahil alam niyang mahirap mag-commute dahil nasanay siya na may nagsusundong driver sa kanya noon sa kanilang kumpanya. Ngunit nang makita ni Clea ang isang lalaking naka-helmet, ngunit kotse ang nasa tabi nito, ay agad nitong nakuha ang pansin niya dahil alam niyang si Aaron iyon kahit nakatago pa ang mukha nito. Kaya agad niyang nilapitan ang binata. Aaron? Anong ginagawa mo dito? At naka-helmet ka? Bakit? Motor ba yung minamaneho mo? Nakilala mo ako? Oo naman. Teka. Bakit ka ba naka-helmet? Magmomotor ka? Hindi. Kotse ang dala ko. Kotse? Bakit ka naka-helmet? Nababaliw ka na ba? Yan ba yung sinasabi mong mababaliw ka kapag hindi mo ako nakita? Grabe ka na ah. Nakakatakot ka na? Hindi. Pero medyo oo. Mababaliw talaga ako kapag di kita nakita. Kaya nga nag-isip ako ng paraan kung paano kita malalapitan nang di ka mainis sa mukha ako. Kaya nakaganto ako ngayon. Tara, hatid na kita. Napanganga na lang si Clea sa inaakto ni Aaron. At dahil natutuwa siya sa pinaggagawa nito, ay pumayag siyang ihatid siya ng binata pa uwi. Akala niya ay isang beses lang iyon na mangyayari. Ngunit araw-araw nitong ginawa iyon. At minsan, nahihiya lamang ang dalaga dahil pinagtitinginan sila dahil sa estilo ng binata. Pinapatanggal niya ito kay Aaron ang helmet, ngunit ito mismo ang umaayaw. Kaya wala siyang magawa kundi ang hayaan na lang ito. Unti-unti ay nagiging komportable na si Clea kay Aaron. Ngunit gusto pa rin niyang malinawan at nasagot iyon nang makausap niya ang nagpakilalang dati nitong kasintahan na si Sulin na inabangan talaga siya sa labas ng pinagtatrabahuan niyang kumpanya nang hindi siya masundo ni Aaron. Gusto mo bang umorder ng makakain? Sakto, maghahapunan na rin naman ako Hindi na, mabilis lang naman ako May sasabihin lang ako sa'yo. Tapos, aalis na rin naman na ako. Saad ni Sulin. Ha? Sige. Ano ba yun? Tungkol sa amin to ni Aaron. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ex niya ako. Nalaman ko kasi na nagkakalabuan kayo at ito lang yung nakikita kong paraan para matulungan siya at makabawi sa ginawa ko sa kanya. Nagtataka man ay hinayaan lang ni Clea na magsalita ang kaharap. Nung una, ayaw pumayag ni Aaron na magbakasal sa'yo dahil akala niya buntis ako. Saktong sinabi niya sa akin na ikakasal siya sa'yo, nahulog yung dinadala ko. Pagkatapos nun, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Natigilan naman si Clea at hindi makapaniwala sa sinabi ni Sulin. Tila may karayom naman na tumusok sa dibdib ng dalaga dahil kita niya ang sakit sa mga mata ng babae. Kitang-kita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit wala rin naman silang magagawa dahil tapos na ang lahat ng iyon. Dahil sa galit ay nagawa niyang maghiganti sa'yo dahil akala niya anak niya yung namatay
Pero sinabi ko rin sa kanya kaagad na hindi siya yung ama ng dinadala kong bata. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Sulin. Ramdam naman ni Clea ang sakit sa mga katagang binibitawan ng kaharap. At bago pa ito nagpaalam sa kanya, ay nakiusap ito na mahalin niya ng buo si Aaron dahil mahal na mahal daw siya nito. Nang sumunod na araw ay saktong walang pasok si Clea ay bumisita si Aaron. Agad niyang niyakap ang binata ng pagkapasok sa kondo na ipinagtaka naman ng lalaki. Nang tingnan nito si Rachel ay nagkibit balikat na lamang sa kanya ang babae at bumalik sa panonood ng TV. Yumakap naman pabalik si Aaron kay Clea at nakangiting dinamdam ang init na hatid ng yakap nito sa kanya. Sorry, hindi ko alam. Dapat kasi sinabi mo sa akin kaagad, di ba? Para naman, hindi ako nangangapa sa dilim. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nakausap ko si Sulin. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ikaw naman kasi. Sinabi ko sa'yo, di ba, na sabihin mo sa akin lahat? Gusto ko kasi na mahal mo na ako. Before ko sabihin sa'yo yun. Hindi naman kasi mawawala yung pagmamahal ko sa'yo. Saka yung helmet mo, tanggalin mo na nga lang. Miss ko na yung kapugian mo. Agad namang humiwalay sa pagkakayakap ang dalawa nang makarinig ng pagtikhim. Natawa naman ang dalawa dahil naroon nga pala si Rachel. Niyaya na lamang ni Clea si Aaron sa kwarto niya para doon sila mag-usap. Natawa pa nga sila sa sinabi ni Rachel bago sila pumasok sa loob. Gumamit kayo ng protection ha? Ayoko pa maging ninang. Kaka-live-in pa lang namin itong best friend ko. Huwag mo munang palolobohin ha. Naiiling namang sinara ni Clea ang pinto at hinarap si Aaron na nakatitig lamang sa kanya. Nginitian naman niya ang binata at iginiya ito patungo sa kama niya, saka tumabi rito. So, planado yung kasal natin ng gabing yun? Oo. Gusto kitang pahirapan na magpakasal sa fiancé mo. Na ako naman talaga para malaman mo kung anong pakiramdam nun. Pero unexpectedly, nahulog naman ako sa'yo. Tapos ang tinanggap ko na sa sarili ko na gusto na kita. Kinausap ko si Sulin at sinabi na nga niya na di ako ang ama ng dinadala niya noon. Ang sama ng ugali mo. Pero I'm sorry about that. It's okay now. Masaya ako. Nasa'yo ako makakagawa ng panganay. Anong panganay ka dyan? Baliw to? Baliw sa'yo. I love you, Clea. I love you too, Aaron. At sinasagot na kita. Talaga? Tumango naman si Clea bilang sagot sa tanong ng binata. Nagulat pa ang dalaga nang bigla siyang buhatin ni Aaron at nagtatalon. Hinampas-hampas pa niya ang braso nito para lamang ibaba siya. At nang nagsawa, ibinaba na nga siya nito saka siya mabilis na hinalikan mula sa noo patungo sa kanyang labi. Pagkalipas ng ilang taon ay napagdesisyonan na ni Clea at Aaron na magpakasal. Ayaw man ng dalaga na magkahiwalay sila ni Rachel ng tirahan ay hindi rin pwedeng isama niya ito sa magiging bahay nila ni Aaron. Congrats, Bes! Sa wakas, kasal ka na rin. Inunahan mo ko, no? Ang daya mo. Saan naman yung honeymoon nyo? New Zealand. Wag ka, di mo kaya yun. Wait ka lang. Pagdating ng sugar daddy ko, kahit dalhin ko pa kayo ng asawa mo. Ewan ko sa'yo. Sige na, pupunta na kami ni Aaron. Bye, Bes! See you next week. Matapos mag-usap, pinatay na ni Clea ang tawag, saka humawak sa kamay ni Aaron. Let's go na. Tara. I love you, babe. I love you too, babe. Simula noon ay namuhay na ng matiwasay at masaya sina Aaron at Clea, kasama ang kanilang mga bulilit na mas nagbigay ng kulay sa kanilang mundo. Ang kalayaan ay isang personal na karapatan na hindi dapat ipagkait sa atin.
Mahalaga na tayo mismo ang magdesisyon kung paano natin gagamitin ang ating kalayaan, basta't hindi ito makakasama sa iba. Tayong mga individual ang may kapangyarihan na pumili at magtakda ng ating mga hangganan. Hindi dapat natin hayaan na ang iba ang magdikta ng ating mga desisyon o maglimit ng ating mga oportunidad. Sa halip ay dapat nating yakapin ang ating kalayaan at gamitin ito upang makamit ang ating mga pangarap at layunin. Ang ating